ito nga kasalukuyan magiging lagay po ng ating panahon dahil nasa linya po ng ating telepono si Pag-asa Weather Specialist Ms. Lori de la Cruz. Ma'am, ano pong update po dito sa ating bagyo? Nasa loob po ba ulit ng park? Kasi understand mag-re-recurve po ulit ito. Tama po ba, ma'am? Yes po, magandang umaga ma'am sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay base po sa pagtayan natin, yes, possible yung entry nito sa ating area of responsibility ngayong hapon. And then, magla-landfall po ito sa Taiwan. So, even wala naman na po ito sa ating landmass, ay pwede pa rin nakataas ang signal number natin, especially doon sa extreme northern Luzon sa mga susunod na araw dahil apektado pa rin ho ng magiging diameter nitong bagyo. So actually, until tomorrow, posible may signal pa rin tayo sa extreme northern Luzon. Pero sa ngayon, ang nakataas pa rin ang signal natin sa Batanes, Tubuin Islands at sa northwestern ng Ilocos Sur, Ilocos Norte rather, dahil pa rin po sa mga pagbuso ng hangin, mapaminsan-minsan pagbuso ng hangin at mga pag-ulan na dulot ni Uwan. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally improved weather naman ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. At yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Okay, so Ma'am Lori, just to clarify, ito pong dating bagyong Uwan, ngayon po wala pa po ito sa loob ng PAR, ma'am? Wala pa po. Most likely ngayong umaga hanggang hapon ang posibleng... Ngayong umaga or hapon. Pero pag Yes pumasok po ito sa PAR, bahaging Taiwan, hindi naman po ganun makaka-apekto po sa area ng Northern Luzon? Extreme northern Luzon, ma'am, ang pwedeng maapektuhan. Pero hindi na po ganun kalakas? Yes po. Ayun. Well, sana kahapon medyo umaraw, ano? Medyo gumaganda ka ng panahon. Sana magtuloy-tuloy. Maraming salamat po sa update. Pag-asa Weather Specialist, Ms. Lori de la Cruz.